mensahe ng awit niyon, kung isa-isahin po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin, ito rin po ang nag-iisa na magiging conclusion natin. No? We have a great God. Amen? Amen. So, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles, 2024. Hinihiling ko po ang bawat isa na magsitindig. At basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Acts 20, verses 17 to 24. Sabi po dito sa verse 17, From Miletus, he sent to Ephesus and called for the elders of the church. And when they had come to him, he said to them, You know, from the first day that I came to Asia, in what manner I always lived among you, serving the Lord with all humility, with many tears and trials, which happened to me by the plotting of the Jews. how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you, and taught you publicly and from house to house. Testifying to Jews and also to Greeks, repentance toward God, faith toward our Lord Jesus Christ. And seeing not wrong in the spirit of Jerusalem, and not knowing the things that will happen to me there. Except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of Christ. Palain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa isang buwan na kami, Panginoon, ay inyo pong tinuruan kung paano magiging katulad ni Jesus. Panginoon, kung amin po itong pag-iisipan ay napaka-imposible. Kung ito, Panginoon, ay gagawin namin sa aming lakas at talino lang. Pero salamat sapagkat ito pala ang design mo sa amin na maging katulad ng Panginoong Kristo. At binigyan mo kami ng mga bahagi ng buhay namin na dapat ay maging katulad kami ng Panginoon. Sa huling linggo ng aming pag-uusap, tungkol po sa pagiging katulad ng Panginoon, nawa ito po ay magbigay sa amin ng malalim na pagnanais na mangyari sa buhay namin ang katuruan ito, ang design mo ito sa amin pong buhay. Tulungan mo yung lingkod na may bahagi niya ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan ng salita at dalayan mo pang bawat isa, maunawaan ito at may sagawa sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po kayo lahat. So, since napaka-lamig na ng panahon, hindi naman napaka-lamig, kundi malamig na ang panahon. Hindi ko po alam kung ilan sa inyo ang napahaba ang tulog. Late na nagising. Isa ako doon. Parang isip, 5 o'clock na. Usually, pag Sunday, maaga po talaga akong gumigising. Pero this time, talagang late na kasi nag-iba nga ang panahon, tas kahapon, ang daming mga lakad. Meron pong pag-asawa na ginising niya yung husband niya nung umaga. Sabi niya, sweetheart, gising ka na. Sunday ngayon. Ang sabi nung asawa ng lalaki, ano ngayon kung Sunday ngayon? Diba? Kailangan mo matulog ng mahaba. Sabi niya, Sunday ngayon, pupunta tayo sa church. Sabi niya, saka na lang, umabsent mo na tayo ngayon. Next week na lang tayo pumunta sa church. Sabi niya, hindi pwede. Hindi pwedeng absent ka sa church. Bakit? Ikaw ang pastor. You are the preacher today. So, balik ko siya. Nag-iis. Alam niyo, sa mga ganitong pagkakataon, sa panahon na parang tinatamad tayo, nagawin ng isang bagay. Doon pumapasok yung pangangailangan ng tinatawag na commitment. Di ba? Pagka pinag-usapan ng commitment, kahit mahirap, kahit na ikaw lang ang gagawa, you have to do it. Kasi you are committed. Di ba? Lalo na pagka yun na lang at yun na lang ang iyong ginagawa. Parang ang hirap i-sustain. Diba? Naalala ko yung kwento ng mga NBA basketball players about Kobe Bryant.
ang sabi nila, ay ito si Kobe, nagpa-practice pala siya ng 3 o'clock in the morning. Yun. Pa-practice siya ng 3 o'clock ng madaling araw. Para pagdating niya ng 6 o'clock, ano na siya? Malakas na siya. At ginawa niya yun for 20 years. Ang hirap to na, every morning, no? Gigising at 3 o'clock para gawin yung paulit-ulit na ginagawa. It takes commitment, mga kapatid. So, ngayon pong umaga, ang gusto kong pag-usapan natin ay ang panghuli na makikita natin na para tayo po ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Diba? Noong first Sunday na pag-usapan natin, to be like Jesus in our conversation. So mga kapatid, sana may pagbabago yung ating pakikipag-usap, no, sa mga tao, sa ating mga loved ones, no, sa ating mga friends, no, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga classmates. Sana may pagbabago. No? Na yung pagbabago yun ay dapat katulad ng paraan ng Panginoon na pakipag-usap. Then, nakita po natin yung to be like Jesus in our compassion. Yung ating concern. No? Sana hindi lang tayo maawa sa isip at sa puso, kundi maging sa gawa din po. Yun ang tunay na compassion. At yun po ang dapat matutunan natin mga kapatid sa oras na ito. And then last week, pinag-usapan natin to be like Jesus in our cooperation. Nakita po natin yung buhay ni David. Ano po? Na talagang kahit na marami siyang mga experiences, no? Kahit na pareho yung problema na kanyang haharapin, he still inquired of God. No? He asked God what to do. At nung sinabi ng Panginoon, yung kanyang gustong gawin, na magkaiba, nauna niyang ginawa, he still followed. Sana ganoon din po ang maging attitude natin mga kapatid. No? If we want to be like Jesus, we need to cooperate with God's plan in our lives. No? Walang mangyayari mga kapatid sa buhay natin kung hindi tayo sasang-ayon sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos sa buhay natin. Sa sharing time nga namin last week, sa discussion namin, ang na-share ko ay, itong si David, bata pa siya, ay ganun ang ginawa niya. No? He always ask God what to do. Kaya siya ay nagtagumpay. At na-realize ko, pagkatapos ng discussion namin, no? Na-realize ko, nung pauwi na ako, siguro kung bata pa ako, I always cooperated with God. Kasi si David, nung bata pa siya, he always cooperated with God. At because of that, lagi siyang nanalo at naging hari siya. Diba? So siguro kung ako, lagi akong sumusunod sa Panginoon, baka hari na rin ako gano'n. What I mean is, our lives, no, ay nag-improve na ng malaki. Di ba ba? Yun po ang ibig sabihin when we want to be like Jesus in our cooperation. So let us cooperate with God. At ngayon po, ang panghuli na gusto kong pag-usapan natin, to be like Jesus in our commitment. No? To be like Jesus in our commitment. Naiintindihan po ba natin kung ano ang ibig sabihin ng commitment? No? Ito po ay palasak na, ito ay madalas na nating naririnig, commitment. And minsan ito ay ating ginagawa. Pero ang nakakalungkot minsan, kahit na ito ay ating sinasabi, kahit na ito ay ating naririnig, no? Kahit na ito ay laging ipinipreach every Sunday, sumasabay sa ay bas. Kahit na madalas natin ito nakikita, maraming memorize natin yung definition nito, ay nahihirapan pa rin tayo to fulfill our commitments. Marami pa rin tayo commitment na hindi tinutupad. Di po ba? Ano nga ba ang kahulugan ng commitment? Ayon po sa isang dictionary, sabi dito, a pledge to do and fulfill a promise no matter what. Okay? Yan daw ang ibig sabihin ng commitment. Ito daw ay panatak, no? Na gagawin mo at tatapusin mo ang ipinangako mo kahit ano ang nangyari. O kahit anong mangyari. No? At ito nga yung best picture ng, para sa akin ng commitment. No? You remain standing kahit na stormy ang paligid.
Diba? Meron tayong building sa Mindoro, sa mga taga Mindoro dito. Alam niyo ba yung Katsa Building? Alam niyo yun? Nung bata pa kayo sa San Vicente. Abandoned building na yun. Wala nang tumitira doon, wala nang business. Kasi akala ng maraming mga tao, at siguro nung may-ari, yung Katsa Building na yun ay mahuna. So nagkaroon ng malakas na lindol sa Kalapan. I think that was 1996. Nagkaroon malakas na lindol. Yung katabi niyang mga establishments, nagkaroon lahat ng crack. Except for that building. Walang crack. So doon na-realize ng may-ari, matibay pa itong building na to. Kaya ginawa niya ang hotel. Kaya yun yung Hotel Mahi ngayon. Katsa Building yun. Kaya pagpunta kayo sa Kalapan, sa mga hindi taga-Kalapan, doon kayo mag-check-in sa Hotel Mahi. Dahil kahit lumindol, hindi kayo ano doon. So, yun po ang ibig sabihin ng commitment. Ang commitment, ang pangako, kahit lumindol, kahit bumagyo, ganun pa rin ang ating desisyon na gawin. Tatapusin pa rin natin yung ating ipinangako na dapat natin gawin. Di mo ba? So ngayong umaga, kumusta ang ating mga commitments? Marami tayong mga commitments, di ba? Marami tayong mga pinangakuan, binitawan na commitments. So gaano natin ito sinusunod? No? Pag dumating ba yung mahirap na sitwasyon, na circumstance, ay bumibitaw na agad tayo. No? Or nag-iiba na tayo ng isip. Okay? Ngayong umaga, alam niyo po, kung gusto nyo maging katulad ng Panginoong Jesucristo, kung gusto nating sundin ang plano ng Diyos sa buhay natin, we need to be like Jesus in our commitment. Ayusin natin ang ating commitment. Okay? At yan po ang ating pag-aaralan. Ang Panginoong Jesucristo ang best na dapat nating sundan or sundin or halimbawa when it comes to commitment. Kasi dito sa Luke chapter 5 verse 32, atin niya pong basahin. Ready? Begin. So ito ang commitment ng Panginoon. Kaya siya pumunta dito. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Kaya pumunta dito sa lupa, hindi para mamasyal, hindi para i-display ang aking kapangyarihan. No? Pumunta ko dito sa lupa, not to call the righteous. No? Hindi tawagin yung mga matutuwid, kundi yung mga makasalanan na magsisi, na manumbalik sa Panginoon. Ano pa sabi sa Luke 19:10? For the Son of Man came to seek and to save the lost. No? Hanapin niya, iligtas ng mga naliligaw ng landas. And then sabi sa John chapter 10 verse 10, basahin nga po ulit natin. Ready? Begin. If does not come, steal and I have come that they may have more abundantly. So ito ang gusto ng Panginoon. No? Ito ang layunin ng Panginoon. Ito ang commitment ng Panginoong Jesucristo nung siya pumunta dito. Hindi to kill and destroy and to steal. No? Kundi kaya siya pumunta dito para bigyan ka ng buhay, no? At ma-enjoy mo ang buhay na ito na ibibigay niya. Okay? So, anong nangyari dito sa commitment na ito ng Panginoon? Sabi si John 17:4, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. So, the night before He died, ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang prayer niya sa Diyos Ama. Ang sabi niya, bibigyan kita ng kaluwalhatian dahil tinapos ko o natapos ko na yung ipinapagawa mo sa akin. Okay? And then, dito sa John chapter 19, verse 30, when He had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, He bowed His head and gave up His spirit. Bago siya mamatay, no, seconds before He died, sabi niya, it is finished. Tinapos niya ang kanyang commitment. And what is that commitment? To seek and to save the lost. At yung commitment na yun, hindi madali. Ha? Hindi ibig sabihin na nagbigay ka ng commitment, everything will be okay. Everything will be smooth.
In fact, malalaman kung gaano katibay ang ating commitment sa mga pagsubok ng buhay. At pag hindi ng pagsubok, doon mo malalaman kung gaano kalalim ang iyong commitment. Hindi mo sasabi committed ang isang tao kung walang test na mangyayari. At tandaan niyo ito mga kapatid, every commitment that you will make, it will be tested. No? If you commit yourself to follow the Lord, it will be tested. No? Ng iba-ibang mga bagay. At yung mga test na yun ay ibibigay, no? Para makita mo sa sarili mo, tutuloy ba ako o hindi. I remember yung isang pastor, nung ako po ay 4th year high school, I committed my life, no, sa Panginoon na papasok ko sa Bible school, no, magpapastor ako. At yung pastor na yun ko, sabi niya sa akin, anong gusto mong gawin after high school? Sabi ko, magpapastor ako. Sabi niya, talaga? Magpapastor ka? Kaya mo? Sabi niya sa akin gano'n. Huwag ka nang magpastor. No? Mas marami pang pwedeng gawin para magpastor. Kaysa magpastor. No? Kung ako sa'yo, habang bata ka pa, kumuha ka pa ng ibang course. No? Huwag ka magpastor. Nagalit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ano ka ba? Pastor ka tapos sasabihin mo ako na gusto ko magpastor. Sabihin mo, huwag ako magpastor. Oo! No? Ang hirap ng pastor. Pero sabi ko sa kanya, kahit na mahirap yan, tutuloy ako. Hindi, nag-iba ang tono niya. Sabi niya, susubukan lang kita, talagang desidito ka talaga magpastor. Pero mukhang desidito ka nga. Sige, magpastor ka na. It will be tested. Lahat ng decision nyo sa buhay, it will be tested. Lahat ng commitment na inyo ibibigay, it will be tested. At ang Panginoong Jesucristo, His commitment was tested. No? At ito ang nangyari. At the end of His life, bago siya mamatay, sabi niya, it is finished. Mga kapatid, kung ngayon kaya tayo kukunin ng Diyos, huwag naman muna sana. Pero kung ngayon tayo kukunin ng Diyos, can we also say that I have done everything that the Lord wants me to do? Can we also say it is finished? Can we also say I have finished my work? I am ready. I'm sure all of us will say, wag muna. Di ba? Marami pa akong gustong gawin. Hindi ako nagmamadali, Lord. Di ba? Pero, yun ba ang path natin na pinupuntahan ngayon? Are we committed to do and fulfill God's plan for our lives? O hindi mo alam? Bahala na. So mga kapatid, hindi mo makikita, hindi mani-develop at hindi ka magiging katulad ni Kristo. No? When it comes to commitment, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, at kung hindi mo alam kung ang ginagawa mo ba, yun ay plano ng Panginoon. At wala kang matatapos kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Right? Kaya, napakaganda mga kapatid that we are studying His Word. Sapagkat sa salita ng Diyos, ni-reveal ng Panginoon kung ano ang plano niya sa buhay. Okay? At ang isa na gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin while we're still here on earth is to be like Jesus. At ang isa na dapat po nating gawin, no, na ma-develop sa buhay natin to be like Jesus is in our commitment. Okay? So, si Apostol Pablo po, dito po sa Acts chapter 20, ay papuntang Jerusalem. Papunta siya dito. Nag-stop over muna siya dito sa Miletus. Nilampasan niya itong Ephesus, sapagkat pagka tumigil siya sa Ephesus, baka magtagal siya dyan. No? Kaya dumiretso siya dito, tapos para makadiretso siya sa Jerusalem. Bakit niya gustong pumunta sa Jerusalem? Gusto niyang humabol sa Pentecost, no? Sa Feast of Pentecost. Bakit ayaw niyang dumaan sa Ephesus? Sapagkat ito yung dear sa kanya na church. Sapagkat siya talaga ang nag-start ng church na ito
nag-spend siya ng 3 years, no, para pasimulan at palaguin ang church na ito. Pagka dumaan siya dito, sigurado, malilate siya doon sa kanyang appointment sa Jerusalem. Kaya ginawa niya, nagpunta siya sa Miletus. By the way, sa panahon natin ngayon, itong area ito ay Turkey. Okay? Ito yung Turkey. So, nandito si Paul, si Dr. Luke, at saka si Timothy. Okay? And then, ang sabi niya, kung babalikan natin itong Acts chapter 20, pinatawag niya yung mga leaders sa Ephesus Church. Pinapunta niya sa Miletus. Yung mga leaders na lang ang pinapunta niya, hindi na yung mga members. Kasi nga, baka pagka nakita yung mga members, parang baka pigilan siya. Kasi ito na yung last na pagkikita nila. Hindi na siya makakabalik sa Ephesus. Dahil yung sumunod na mga pangyayari, pinatay na siya dito. At ito ang kanyang bilin sa kanila. Doon sa mga leaders. No? Na pinakita niya, pinaalala ni Apostol Pablo yung kanyang commitment sa kanyang paglilingkod sa kanila. Na nawa, by God's grace, yung example na kanyang ipinakita na commitment ay maging commitment din nila. Lalo na, at yun ay last nila pagkikita at hindi na nila siya makikita. Okay? Napakahalaga na maalala natin yun, no? Yung commitment. Napakahalaga na alalahanan natin yung commitment ng mga tao, no? Na talagang ibinigay nila yung kanilang buhay for us. Okay? So, yan yung Miletus. Mayroong tatlong attitudes, no, na dapat magkaroon po tayo, mga kapatid, for us to be committed. Dahil ito po ay pinakita ni Apostol Pablo dito sa mga talata na binasa natin. No? 3 attitudes that we need to possess para maging matibay ang ating pong mga commitments. Una, humility. We need to be humble. Ang sabi dito, sa verse 18 and 19 ng Acts chapter 20, and when they had come to him, he said to them, "You know from the first day that I came to Asia, in what manner I always live among you, serving the Lord with, no doubt, all humility, with many tears and trials, which happened to me by the plotting of the Jews." Yung plotting of the Jews, yun yung mga plano ng Hudyo na patayin siya. Kasi, ang mga Hudyo, lalo na yung mga religious leaders, they are all against the Lord Jesus. In fact, kasama rin siya doon. No? Na talagang hinahabol yung mga believers, hindi lamang para pahirapan sila, but ultimately patayin sila. Because they followed the Lord Jesus. Pero, nung nagkaroon sila encounter ng Panginoong Kristo, nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang kanyang direksyon, nagbago ang kanyang mensahe. No? Dati against siya kay Jesus, ngayon, pro-Jesus na siya. Kaya nagalit yung mga Hudyo, yung mga kanyang mga kababayan sa kanya, at lagi siyang pinaplanong patayin. Okay? So dito, makita natin na yung commitment ni, kaya committed si Apostol Pablo because of his humility. Meron siyang humility sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng humility? Kasi pag sinabing humility, parang ayaw nating ayaw nating pag-usapan. Kasi we thought that humility or being humble is weak. No? Hindi pinapansin, pinagtatawanan, no? Niloloko ang mga humble sa panahon natin ngayon. No? Dapat ngayon, tough ka, no? Matapang, no? Dapat ngayon, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakasikat. Yung word na humility, wala yan sa vocabulary sa panahon natin yan. Pero, if you want to be committed, if you want to know what commitment is, you need to be humble. Okay? Ano ba ibig sabihin ng humility? Ating nga pong basahin. Ready? Begin. Humility is not confidence or self-worth, but a holy nature that values others above oneself and submits to God's will. Okay? So, ito po ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba
No, hindi ibig sabihin wala kang confidence sa sarili mo. Hindi ibig sabihin wala kang magagawa. No? Hindi ibig sabihin na bababa yung iyong self-esteem. Okay? Kundi, ito daw ay pagpapakumbaba na lagi ang iniisip mo ay yung iba. Hindi mo iniisip una yung sarili mo. Halimbawa, sa sa jeep, na-review ako ng isang asawa ng pastor. Madami kami, 10 yata kami, kumara ng jeep. Ako daw na sumakal. Sabi nung nasabi pastor, Pastor, ladies first. So napahiya ako. Hindi, kaya ako nauna, para i-reserve ko kayo. Kasi ang dami nag-uunahan. So kailangan mo mauna para sabihin ko doon sa hindi natin kasama, oops, reserve ito. Okay, so nakalusot ako doon. Pero ang point doon ay, sometimes ang una mong iniisip lagi, paano ako? No? Sa kainan, kailangan puno muna yung aking plato bago yung iba. Napapansin niyo yung mga simpleng bagay? No? Pero ang humility daw, unahin mo muna yung iba. Kung ano yung makakapunti sa iba. Okay? Meron pong talata dito na hindi ko nilagay dito sa ating PowerPoint sapagkat napakahaba po. Pero ito po ay katulad nung binasa at pinag-aralan natin last week, no? Si King David. Nung pinagsuot siya ng armor ni King Saul, no? Siya ay 15 years old, maliit, no? Ang average height daw ng mga Hudyo noon ay 5'5". Yung adult na, 5'5". So parang mga Pilipino din. No? Pero since siya ay 15 years old, siguro mga 5'2" lang siya. Ang liit lang, payat. So pinagsuot siya ng paglaban ng ng isang warrior. So ang bigat hindi niya madala. So sabi ni Saul, paano ka makakalaban? Paano mo matatalo ang si Goliath? Paano mo ipapagtanggol ang Israel? No? So itong sabi ni King David, at dito mo natin makikita yung definition ng humility. Okay, 1 Samuel chapter 17, 34 to 37. Ang sabi niya dito, pakinggan niyo po. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. Itong pinakamagandaan. Pakinggan niyo po sa verse 37. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of the Philistines. Saul said to David, go and the Lord be with you. Ang sabi ni David, ako ay isang pastol, no? Marami ako inaalaga ang mga tupa, and every day, yun nga, maraming mga kalaban, no? Yung bear, yung lion, no? Pagka kinukuha nila yung tupa, inaagaw ko ulit. At pagka ako ang kanilang susugutin, nilalabanan ko talaga sila. At tinalo ko sila. No? Ngayon, sabi niya, katulad ng mga leon at mga bears na ito, maging katulad ito ng ni Goliath, tatalunin ko din sila. Ang Diyos na nagbigay sa akin ng tagumpay. No? Siya rin ang Diyos na magbibigay sa akin ng tagumpay. Laban kay Goliath. Ano po ang punto ko dito? Humility is this. Hindi mo aangkinin yung kalwalan niya. No? Hindi, ang humility ay hindi yung uupo ka na lang, no? At wala kang gagawin. No? Kikilos ka, pero in the power of God. At pagka ikaw ay nagwagi, you will give the glory to God. Yun mo ang ibig sabihin ng humility. Ibababa mo yung sarili mo. No? Sabi nga ni John the Baptist, I must decrease, He must increase. Pero tayo, sa panahon natin ngayon, siguro narinig na yung salitang
self-entitlement. Di ba? Parang entitled lagi tayo. Alam niyo ba kung bakit lagi may aksidente sa daan? Kasi feeling ng dalawang nagbanggaan, tama sila. Kaya bakit ka nag-cross sa sa daan na to na nabangga ka? Kasi yellow pa lang eh. No, yung stoplight, yellow pa lang. So for him, tama yun. Yellow pa lang eh, hindi pa naman red. Kung red yun, titigil na ako. Yung ate ko naman, nahuli siya. Red na, pero nasa gitna siya. Sabi niya, anong gagawin ko? Titigil ako sa gitna. Kahit red, no, nakita ko red na. Eh, nasa gitna na ako eh. Tuloy na ako. Buti hindi siya nabangga. Pero yun niya, madalas, ang dahilan kung bakit nagkakagulo, nag-aaway tayo. It's because of pride. Because we thought we deserve to be treated in such a way na dapat treat tayo ng mga tao. Pero lahat po tayo ay mapagpakumbaba. Kung lahat tayo isipin natin, I will do what's best for you. Yan po ang ibig sabihin ng humility, mga kapatid. So ito ang ginawa ni King David, no, or ni David. Pinaglaban niya ang Israel, tinalo niya si Goliath. Pero sabi niya, sa kapangyarihan ng Panginoon. At nung nanalo siya, it's because of that. So sa ating pong mga araw-araw na ginagawa sa buhay, araw-araw ng mga struggles natin, every time na tayo po ay nagtatagumpay, mga kapatid, sana ibigay natin ang kalwalhatian sa Panginoon. Okay? Huwag nating angkinin ang kalwalhatian. Si Apostol Pablo po, tingnan natin itong mga talatang ito. Saan niya po natin? 1 Corinthians 15:9. Ready? Begin. For I listen to the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church. Okay? And then sa Ephesians chapter 3 verse 8, basahin din po natin. Ready? Begin. Although I am in the least of all the Lord's people, His grace was given to me, to reach the Gentiles the boundless reaches. Okay, then pa muli. Ready? Begin. Here is a trustworthy saying that is for us. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am one. So, kung mapapansin niyo po ito, no? Yung una, ang sabi niya, I am least of the apostles. So, merong third apostle, namatay na yung isa, no? So, pinalitan na si Mateas, no? Tapos si Paul ang 13th apostle. Sabi niya, I am the least. Ako ang pinakakulela sa mga apostles. Okay? And then pagdating sa Ephesians chapter 3 verse 8, I am the least of all the Lord's people. Ang ibig sabihin, ako ang pinakakulela at ako ang pinakahuli sa lahat ng mga mananampalataya. So kung during that time, ang mga mananampalataya, let's say, mga 5,000 or 10,000 pa lang, siya ika-10,000. Yun ang tingin niya sa kanya sarili. At dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, ang sabi niyan, the word to save sinners, whom I am the worst. Ang ibig sabihin nito, lahat ng mga makasalanan, siya ang pinakamalala. Okay? Siya ang pinakamasama. So ang ibig sabihin, siya ang pinakahuli sa lahat ng mga sin. So, paano natin makikita yung humility dito ni Apostol Pablo? Kita natin, kung titignan nyo, pag-aaralan nyo ang mga ginawa ni Apostol Pablo, kung hindi niya ito sinabi, ang ating pong sasabihin sa kanya, he is the greatest apostle. Kasi ang dami niyang nagawa. Ang dami niyang na-accomplish. Ang dami niyang na-start the church. In fact, nirebuke niya si Peter, na pinuno ng mga apostol. Nirebuke niya kasi itong si Peter, nung wala pa yung mga Hudyo, nakikisama siya sa mga Gentiles. Pero nung nagdatingan na yung mga Hudyo, umalis siya doon sa mga Gentiles. So, ang sabi sa Galatians, ang literal translation ay sinampal mo si Pedro. Si Pedro. Kasi mali yung kanyang ginagawa. Hindi dapat magkaroon ng discrimination sa mga Christians. Dapat lahat equal ang ating
treatment. Hindi porket ito'y mayaman, mas mahabang oras na kinakausap mo binibigay mo sa kanya. No? At hindi porket ito ay mahirap, konting time lang binibigay mo. Dapat pare-pareho. Yun ang point ni Apostol Pablo. Nung nirebuke niya si Peter. Okay? Sabi niya, I rebuke him in his face. Okay. Ang sabi pa dito, I am least of all the Lord's people. Okay. Siya ang pinakahuli sa mga mananampalataya at siya ang pinakahuli, pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Meron po akong gustong isa pa na tingnan natin dito. Ito po daw sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Apostle Paul was 15 years na Christian. 15 years na siya Christian dito sa sulat na ito. Dito po sa Ephesians, siya po ay 20 years na Christian. At dito po sa 1 Timothy 1:15 ay 30 years na siya Christian. So, ano po ang gustong ipaalam ni Apostol Pablo? The more you know the Lord, no? Habang ikaw ay tumatagal sa Panginoon, mas lalo mong nakikita kung sino ka. Nakuha niyo po ako, nasundan niyo ako. Nakikita mo na talagang wala kang karapatan na magmalaki, no? Sa mundong ito. No? Si Apostol Pablo, habang tumatagal siya sa kanyang pananampalataya, mas nakikita niya na he is the worst of all the sinners. Okay? Tayo mga kapatid ngayong umaga, minsan, habang tumatanda tayo, no? Habang tumatagal tayo, lalo na sa ating faith, parang nadidevelop yung self-entitlement na. Di ba? Hindi mo na ako nare-respeto, mas matanda ako sa iyo. Mas nauna ako na Christian sa iyo. Di ba? Pero si Apostol Pablo, ang sabi niya, siya ang worst sa lahat. Kung itrato mo man ako na hindi katulad ng treatment mo sa iba, okay lang yun. Because I am the worst of all the apostles, of all the people. Okay? Ang hirap, no? Ang hirap tanggapin nun. No? That you are the worst of all the people. Pero in reality, mga kapatid, kung titingnan natin yung ating commitment, yung ating pamumuhay, yung ating relationship sa Panginoon, that will be our conclusion also. At yan ang conclusion ni Apostol Pablo. Imagine, ang dami na niyang accomplishments for God, hindi lamang for the government or for the world. No, for God, pero yun pa rin ang tingin niya. He is the worst. Humility, mga kapatid, ang gusto niya ipakita dito. Okay? Na tamang pagtingin mo dapat sa sarili mo. At tamang pagtingin mo sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, na siyang ating gustong gayahin, anong sabi yan? In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in a very nature God, no, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing, no, by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ganun po katindi ang humility ng Panginoong Jesucristo. Being in a very nature God. He is God. No? Kung baga ako ang Panginoong Jesucristo, sabihin ko, bakit kailangan pang maging tao para iligtas ang mga makasalanang tao? Hindi ba pwede nating, parang, Diyos tayo eh. Hindi ba pwede nating i-magic na lang yan? Or ganito na lang. Kung talagang gusto natin ng mga tao, lipulin na lang muna natin yan. Gumawa ulit tayo ng bago. Nakuha niyo po ako. Makapangyarihan ako eh. Kaya kong gumawa ng bago. Pero hindi na ginawa ng Panginoon. Hindi ganun ang ginawa ng Panginoon Jesus. He humbled himself. He took the form of human being. At okay lang sana yung pagpunta niya dito, anak siya nasa lahi siya ni Queen Elizabeth. Di ba? Okay lang yun. Kasi, he deserves it. Di ba? Pero hindi, ang sabi niya dito, sa verse 7,
by taking the very nature of a servant. Kung titingnan po natin sa Greek, yung word the servant, bond slave po yun. Ang ibig po sabihin, alipin. No? Yun yung pinakamababang trabaho ng isang tao noong panahon na yun. Bond slave. At ang bond slave po nun, walang karapatan sa sarili niya. No? Pag sinabi ng amo niya na patayin yan, walang human rights na magtatanggol sa kanya. Kasi bond slave ka. Alipin ka pag mamay-ari ka, no, ng iyong amo. Okay? Yun ang form na kinuha ng Panginoon sa Kristo. Nagpakababa siya, nagpakumbaba siya. Kaya mga kapatid, makita po natin dito, no, if we want our commitments to improve, we need to be humble. Kilalanin natin, hindi natin magagawa yung isang bagay ng sa sarili lang natin. Magagawa lang natin ito. No? Matutupad lang natin ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magiging katulad lang tayo ng Panginoong Kristo. If we will humble ourselves, no? And acknowledge that only God can do it for us. Diba? Kasi ang gusto ng Panginoon, maging katulad tayo ni Kristo. Pero sa totoo lang, ngayon nga, hindi natin kaya. Kaya, umasa tayo sa Panginoon na siya ang kikilos sa bawat isa. Okay po? So, yun po ang unang makikita natin. Ang sabi pa dito sa James chapter 4, verses 6 to 7, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Ito po ang reason bakit kailangan natin magpakumbaba. Okay? Because God opposes the proud. Ayaw ng Panginoon ng mga mayayabang. No? Ayaw ng Panginoon na hindi ka aasa sa Kanya. Okay? Kaya nga si Lucifer ay naging Satan sapagkat ang sabi niya, siya ay pupunta sa kataas-taasan. No? Mas mataas pa sa pinakamataas. Kaya binagsak siya ng Panginoon. At mga kapatid, if we are living sa panahon ito without being dependent to God. Ang ibig sabihin nun, we are proud of ourselves. Kaya ko to, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ibabagsak na tayo. No? Because God opposes the proud. At paano natin mariresist yung ganun pong attitude, yung pride? Ang sabi niya, submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Madalas, ang gusto po ng diablo sa atin ay magmalaki tayo. Maging independent tayo sa Diyos. No? Pero, kung tayo po ay magkakaroon ng humility in our hearts, no? If we will submit ourselves to God, we can resist the devil. No? Hindi po baligtad ito. Hindi pwede mauna yung resist the devil and then you submit yourself to God. You cannot resist the devil without submitting yourselves to God first. Ang ibig sabihin, hindi po natin mapapagtagumpayan ang kahit anong kasalanan kung hindi po tayo susuko, no? Kung hindi po tayo magpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin magpakumbaba, mga kapatid, para matupad natin ang ating pong mga commitments. Nasabi sa chapter 4, verse 10, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Itataas ka ng Panginoon pagka ikaw ay nagpakumbaba. No? Diba, mahilig tayong, alam natin yung quotations na nagbubuhat ng sariling bangko. At pagka kayo bubuhat ng sariling bangko, diba? Ang dating ay yun nga, nagyayabang ka. Sabi ng isang speaker, you let others lift your chair. Lift you up. Hayaan mo iba ang magtaas sa'yo. Kasi pagka iba ang nagtaas sa'yo, yun ang pakiramdam ay tama. Pero pagka ikaw ang nagtataas sa sarili mo, yung ikaw lagi ang magaling, ikaw lagi ang panalo, talagang na yung mga kasama mo nagagalit, no? Ayaw ka ng pakinggan. Diba? Pero kung ang attitude mo, mga kapatid, sa umagang ito, you always lift or others up.
matutuwa yung mga tao kasi ikaw yung tao na lagi nag-i-encourage. At pagka ganito ang ginagawa natin, nakikita yung humility, nade-develop yung humility sa buhay natin. Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ito po ang unang attitude na dapat meron tayo for us to be like Christ in our commitments. Ang dahilan mga kapatid, naniniwala ako ngayong umaga, kung bakit hindi natin matupad ang ating pong mga commitments. Because we are not humble enough. Lagi natin iniisip, kaya ayaw natin mag-commit. Sapagkat, ang lagi natin iniisip ay yung kakayahan natin. No? Hindi ko kaya yan. Pero, kung gagawin natin yung isang bagay, no? Yung plan ng Diyos sa buhay natin, through the power of God. Katulad ni David. No? Nasabi niya kay Goliath, I will defeat you in the power of God, or by the power of God. Kung meron tayong struggles ngayong umaga, may mga problema tayo, masosolve natin yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. That is humility. Okay? So yun po ang ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. No? Sa kanyang pagtuturo. No? Kung bakit natapos niya yung kanyang commitment. Kung bakit natupad niya yung kanyang commitment. Sapagkat nagpakumbaba siya. Kaya mga kapatid, baka kailangan natin na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon sa oras na. I'm sure tayong lahat, we want a better future. Right? We want better results. Kaya nga tayo nag-aaral, kaya tayo nagsasacrifice. Kasi gusto natin ang maayos na buhay. Naisip tayo ng Diyos. No? He wants you to have an abundant life. And the only way for us to have an abundant life is to have a commitment. To obey kung ano ang gusto. At para magkaroon tayo ng matibay na commitment, we need to humble ourselves. Kilalanin natin sa ating pong mga sarili na ang Diyos lang ang makapagbigay doon sa atin. So yan po ang ginawa ni Apostol Pablo. He humbled himself. Second, na attitude na dapat meron tayo, no, para magkaroon tayo po, o para maging katulad tayo ni Kristo sa ating commitment, hindi lamang humility but sincerity. No? Sa Tagalog, ito ay sincere. Magpakatotoo ka. Totoo. No? Nasabi niya dito, sa verse 19, serving the Lord with all humility, with many tears and trials, which happened to me by the plotting of the Jews. How I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. So makita po natin dito how sincere Apostle Paul was when he served the Lord. Nung sinare niya yung gospel sa mga Ephesian believers, no? Talagang hindi na siya umiyak once, hindi na siya umiyak twice. No? Although, hindi naman siguro artista dito si Pablo na pwedeng i-fake yung things. Pero mga kapatid, pagka ikaw ay napakahalaga yung sinabi niya, happened to me by the plotting of the Jews. Mahalaga yung word na yun kasi ang ibig sabihin, may reason kung bakit siya umiyak. Diba? Hindi siya nag-iyak-iyakan. Naiyak siya dahil pinaglaban niya. No? Sa kabila nung maraming mga nagtataka sa kanya na pumatay, sa pagbabahagi niya ng salita ng Diyos, itinuloy niya. At yun nga, makikita natin dito how human Paul was. Na hindi porket siya ay lingkod ng Panginoon, hindi na siya tatabla ng pain, hindi na siya tatabla ng fear, hindi na siya maiiyak. Pero the reason why na siya po ay umiyak sa mga pagsubok, dahil napakahirap maglingkod sa Panginoon. And you need commitment. You need to be sincere in your service to the Lord.
Ang advice sa akin ng isang missionary sa Japan, sabi niya, when you talk to Japanese people, you need to be sincere. Ano ibig sabihin mo? Ano ba ibig sabihin ng sincere? Sabi ng sa dictionary, purity and lack of deceit. Yan daw ang ibig sabihin ng sincerity or sincere. No? Yung malinis ang iyong hangarin, walang pandaraya. Okay? Ang sabi niya, pagka kakausap ka ng isang Japanese at mag-share ka ng gospel, huwag mo siyang huwag mo siyang kakaibiganin, huwag mo siyang bibigyan ng favor ng marami. Dahil malalaman niya kung mali yung motibo mo. Makikita niya kung sincere ka o hindi. Malalaman daw niya kung meron kang hidden agenda. Bakit napakabait mo sa kanya? Ganito, sabi ko, talaga? Oo. Pagka ikaw ay tumulong sa kanya, talagang tulungan mo siya kasi nakikita mo na kailangan niya ng tulong. Kasi minsan tutulong tayo, parang tulungan ko to kasi gusto ko ma-report to. That's yun yung hidden agenda. Dapat pagtutulong tayo kasi nakita talaga natin ang kailangan niya. Yun ang ibig sabihin ng sincerity. Si Apostol Pablo, bakit siya nag-exert ng time, effort, and resources sa mga Ephesian believers? Sapagkat itong mga tao ito, makasalanan itong mga ito, pag hindi mo siya sinera ng gospel, they will go to hell. Diba? Mapapahamak po ang mga tao ito. Kaya yung kanyang pagtulong ay hindi lamang para ma-recruit sila, no? Kundi they need help. Kaya siya umiyak. No? Sapagkat itong mga Hudyo na ito, ang gusto lang nila, kaya nila tinuturuan itong mga Gentiles na ito, ay para may mapakinabangan sila. Naalala ko isa sa mga rules sa small group, pag-perform ng small group. Di ba? Don'ts. Pagka umattend ka sa small group, don't recruit them sa iyong business. O pyramid. Kasi yung iba sumasama sa small group, recruiting ko itong mga to. Kaya sasabi sa small group. No. Purely, dapat pagka tayo po ay may small group, purely Word of God lang po ang pag-uusapan. Purely Word of God lang ang business. No? Paano tayo lalago? Paano tayo lalakas? Pero yung re-recruiting mo siya para maging left hand mo, right hand mo, sa iyong pyramid, hindi ko kayo. At yung iba, sasali sa small group para pwede itong utangan. Kaya bawal daw umutang sa small group. Okay? Nakuha niyo po yung aking point. We need to be sincere in our service para ma-develop po ang real commitment sa buhay po natin. Okay? Dapat wala tayong ibang agenda. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 8, therefore let us keep the festival not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So, tinuro po ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers, itong festival, kasi maraming feast po, sa Corinth, na sana sa inyong pagdiriwang ng mga festival, hindi payabangan. Di ba sa pestahan, no? Nakatanda ba kayo mga pestahan? Di ba pabonggaan? Although ngayon, iba na. No? Iba na ang panahon ngayon, mahirap na. Kaya simplihan na lang. Pero, makikita natin, gusto natin yung bongga lagi. Gusto natin yung makakakuha lagi tayo ng attention. Sabi niya, kumbaga, you check your heart. Pagka kayo ay magsiselebrate, sana not with malice and wickedness. Yung bread leavened dyan, yung yeast, yun po yung nagpapa-alsa ng tinapay. Na nakakalungkot dyan, umaalsa siya, pero pag tingnan mo yung gitna niya, walang laman. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dapat
maging katulad kayo ng isang bread na unleavened, na walang yeast, walang pangpasa. Kasi kung ano yung nakikita mo, yun na yun. Na kaya maging sincere tayo at totoo sa ating buhay. Marami sa atin, mga kapatid, ewan ko kung mag-agree kayo sa akin, but we are living a double life. Di ba? Mga Christians, no? We are living a double life. Ang bait natin pag Sunday. No? Pero pagdating ng Monday hanggang Saturday, kakaiba personality. May magkasawa, yung pastor at saka yung wife niya, nag-drive sila pa uwi. Nag-drive sila pa uwi. Pagkatapos sa service, sabi ng wife, ano kaya this time baligtarin natin ang araw? Sabi niya dun sa asawa niyang pastor. Sabi nung pastor, what do you mean? Baligtarin natin ang araw. Ano kaya gawin natin? Monday to Saturday, mabait ka. Tapos Sunday, masama ka. Ano kaya mangyayari? Sabi ko, natawa ko sa comic strip na yun. So sometimes, we are living a double life. Iba tayo pagka nasa trabaho, iba tayo pag nasa bahay, iba tayo pag nasa school. Pag sa church, iba din. Diba? So, kumusta po yung life natin? Are we sincere? Pagka may kausap tayo, iba rin. Naalala ko nung yung kapatid ko, galit na galit siya doon sa anak niya. Galit, as in, talagang pinapagalitan niya ganyan. Tapos may tumawag. Nasa phone. Biglang, hello. Biglang lumambing yung boses. Sabi ko, grabe, ang bilis ng transformation. Talaga sigaw-sigaw siya. Biglang, hello? Sino to? Diba? Mga kapatid, mag-i-develop ang commitment sa buhay natin kung tayo po ay magiging sincere. Katulad po ng paalala ni Apostol Pablo. No? Sana tanggalin natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng dahilan para magmalaki tayo. Ang panalangin natin, as we talk to people, no, lagi tayong sincere and true. Sabi sa Romans chapter 10, verse 17. Basahin nga po natin. Ready? Begin. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Maayos lang po itong pride natin, mga kapatid. Maayos lang ang ating character. By hearing and hearing by the word of God. When we continually expose ourselves to God's word, aayusin ng Panginoon ang pride natin. Okay? Itatama niya yung mga motibo natin, mga kapatid. But the moment you forget to listen to God's word, yan ang time ni Satan. Yan ang parang sabihin ni Satan, okay, it's my turn. Tinamad na ito mag-devotion. Tinamad na pumunta sa church. Tinamad na makinig. Ito na ang pagkakataon to para agawin ito mga tao ito. Kaya kung inyong mapapansin, mga kapatid, the moment na hindi na kayo in tune with God, ang dami ng mga problema na dumarating. No? Ang bilis minit ng ulo natin, yung mga salita na hindi mo dapat sabihin, nasasabi mo. Napansin niyo yun? Pero when you expose yourselves to God's Word, yung faith madidevelop sa atin. The moment you expose it. And the moment you keep on exposing yourselves, aayusin ng Panginoon ang ating buhay. One time, sabi ko doon sa isang leader, sabi ko, Kuya, palagay mo, i-bless ako ng Panginoon dito sa desisyon na ginawa ko. Wrong motive ako. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Through your exposure to God's Word, aayos niya ng Panginoon. Iti-twist niya yung wrong motiveness. Maybe, when you come to church, meron kayong maling motibo. But keep on coming. Hindi porket mali ang motibo mo, huwag ka nang tumuloy. No, you keep on coming.
Because as you expose yourselves to God's Word, the Lord will change you. The Lord will correct your motive. At ganun nga ang nangyari sa akin. Na-realize ko why I committed dun sa work na yun. And I'm thanking God for that. No? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako tumigil. No? Inalalayan ako ng mga leaders. At ganoon din po tayo mga kapatid, mag-aalalayan tayo sa isa't isa. Let us be sincere. Okay? And then, sa Romans chapter 1 verse 16, dahil nakita ni Apostol Pablo itong mga taong ito na sila ay mapapahamak. At si Apostol Pablo lang ang may hawak ng solusyon para hindi sila mapahamak. Kaya ang sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. So kung nasa sa iyo yung solusyon, kung nasa sa iyo yung gamot, what will you do? Mahihiya ka ba? Kung ikaw ay may sakit sa oras na ito, at nasa kakilala mo, o kaya nasa best friend mo, yung gamot, anong gagawin mo? At kung hindi niya ibigay sa iyo, anong mararamdaman mo sa kanya? Si Apostol Pablo, he was sincere sapagkat nakita niya ang mga Roman people, no? Ephesian people, Colossian people, no? Ephesian people, they are lost. At nasa kanya ang solusyon, the gospel of the Lord Jesus Christ. Ngayon umaga mga kapatid, we have the solution. The solution is in our hand. No? The gospel. Hindi natin yan ibibenta, no? Ibibigay lang natin sa kanila. It's up to them if they will accept it or not. Diba? Pero ang role natin mga kapatid is to give it to them. To share it to them. Unashamed. Huwag tayong mahiya. Diba? Kasi kung nagbawa nga, may sakit tayo, tapos yung gamot pala, nasa kaibigan mo, nasa parents mo, pero hindi na may bigay kasi nahihiya sila sa'yo, anong mararamdaman mo? At tama ba yun? Diba? Di ba pagka may sakit kang malala, tapos ikaw ang nakadiscover ng gamot, ipag-aano mo agad yun, ipag-iingay mo agad yun, no? Ibibigay mo agad yun. Diba? So, ngayong umaga mga kapatid, marami ang may matinding mga karamdaman. Not only physical health, physical sickness, but most of all spiritual sickness. Anywhere you go, maraming may spiritual sickness. And I believe each one of us right now has the solution, the gospel. Kaya ibigay po natin. Kaya tayo makikipag-usap sa mga tao because we want to share the gospel to them. Okay? Na kailangan nating lahat. Okay? So yun po ang pangalawa na makikita natin na attitude na dapat mag-develop sa atin. No? Na dapat magkaroon tayo para maging matibay ang ating commitment sa Panginoon. Para maging katulad tayo ng Panginoon sa Kristo. Humility, sincerity, and then ang pangatlo, bravery. No? Bravery or katapangan. Okay? Nasabi niya dito sa verse 22 hanggang 24, and see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Pansinin niyo yung verse 23, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. Imagine si Apostol Pablo. Sabi niya, hindi ko alam kung anong dadagdag ko sa Jerusalem. Pero, ayon sa banal na Espiritu, ayon sa udyok niya, sa lahat ng pupuntahan ko na syudad, may naghihintay sa akin na chains. Makukulong ako at matinding kahirapan.
Yun ang may experience ko. Pero, anong sabi sa verse 24? But none of these things move me. Hindi ako nito kayang pigilan. Hindi nito ako kayang pabagalin o patigilin. No? Hindi nito ako kayang takutin. Diba? He was so courageous. Ganun katindi ang commitment ni Apostol Pablo. Kahit harangan ako ng siba. Kahit merong bumaril sa akin. Kahit gano'ng kahirap. Dahil yan ang utos sa akin ng Panginoon. Sabi niya doon, so that I may finish my race with joy. Kailangan ko siyang tapusin kahit mahirap para pag natapos ko siya, magkakaroon ako ng kagalangan dahil natapos ko siya. Di ba sa mga nagtitake dito ng exam? At ikaw ay pumasa. Di ba marami tayong nakikita na umiiyak, yung tinatawag na tears of joy. Bakit? Bakit may tears of joy? Pwede namang joy lang. Ba't may tears pa? Bakit? Yung tears na yun, kaya lumalabas ay dahil sa iyak, hirap na pinagdaanan. It's so hard. Pero, nagtagumpay ka. Apostol Pablo, mga kapatid, yun ang gusto niya. Nasa kabila ng maraming hadlang, maraming oppositions, maraming obstacles and hindrances, none of these things move me. Mga kapatid, sa paglilingkod niyo sa Panginoon, sa inyo pong pagsunod sa Kanya, ano yung humahadlang sa inyo? Yung strength ba nung humahadlang sa iyo is enough for you to stop serving the Lord? Gaano kalala, gaano kalaki, gaano katindi ang magiging kapalit when you keep on serving the Lord in spite of those obstacles? Dahil titindi pa kaya yan sa pinagdaanan ni Apostol Pablo? Titindi pa kaya yan sa pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, kung ulan lang ang magpapatigil sa atin, kung init lang, no? Ay, di ba, mas may dahilan si Apostol Pablo, mas may dahilan ang Panginoong Jesucristo to quit, no? To cancel his commitment, their commitments. Sapagat ang tindi ng kapalit ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Yung life nila ang kapalit. Okay lang sana kung bigla silang papatayin. Ay, papahirapan pa eh. But still, they kept on doing it. Mga kapatid, ngayong umaga, gusto ko pong makita natin kung itong mga tao itong mga halimbawa ito, in spite of the difficulties that they have experienced, they kept on following through. Tayo pa kaya ngayon? Diba? Wala na ditong pinapatay dahil Kristyano siya. Wala na ditong pinupugutan ng ulo dahil nag-share ng gospel. Wala. Wala ang babalitaan dito sa Pilipinas. Diba? Ang worst lang na pwede siguro natin na-experience ay pagtawanan tayo o hindi tayo dapitan. Diba? Pero yung patayin, wala. Itong mga ito, yun ang kinaharap nila. In fact, ang dahilan ba nakarating ang gospel sa panahon natin is because of their commitment. They're willing to give their lives para sa Panginoon. Because of that, narating ang gospel o nakarating ang gospel sa atin. And who knows, mga kapatid, in our commitment today, if we will commit ourselves to the Lord, who knows sa future generation kung sino ang maaabot ng commitment na ito na ginawa natin. Commitment to share the word. No? Commitment na mamuhay para sa Panginoon. Sino, hindi natin alam. No? Apo ba natin? No? Kamag-anak pa natin? O kung sino pa. Tayo, hindi tayo kamag-anak ni Pablo. Yun, pero naabot tayo. Why? Because of their commitment. None of those things moved him. Kaya mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin ngayong umaga as we close,
Itong ending ni Apostol Pablo, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. There is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appeal. Mga kapatid, makita natin dito na sa ending ng buhay ni Apostol Pablo, wala siyang pinagsisihan. Wala siyang pinangyayaan. Wala siyang sinabi lang, sayang, may na-miss ako. Diba? Sayang, hindi ko napuntahan ng taong yun. Kung sabi niya, I fought the good fight. I finished the race. I have kept it. And because of that, there is a reward awaiting for me. At para din doon sa mga tao na nananabig sa muling pagbabalik ng Panginoon. As I close, mga kapatid, gusto ko makita niyo itong Philippians chapter 1 verse 6. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. nangako ang Panginoon, may commitment ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Ano ang commitment ng Panginoon sa bawat isa sa atin? No? He will began a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Lahat ng pangako ng Panginoon sa atin, tutuparin niya hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang tanong po sa bawat sa atin, ano naman ang commitment natin sa Kanya? Kaya hanggang kailan natin gagawin yung commitment niya? Si Abraham, mga kapatid, when he committed his life to obey the Lord, he became the father of faith. He became the friend of God. Diba? Si Moses, when he committed to obey the Lord, to lead Israel, he became one of the greatest leaders of Israel. Si David, alam natin, no, nung sinunod niya, nung naging committed siya to follow the Lord, kahit ano siya ay shepherd pa lang, kahit ano siya ay nasa mababang rango pa lang, when he committed his life to obey the Lord, he became the king of Israel. One of the greatest king of Israel. Si Daniel, no po, and his three friends, when they committed, no, in spite of difficulties, when they committed to worship the Lord only, they became the governor, they became the prince, no, of Persia. Si Joseph, anak ni Jacob, when he committed to obey the Lord, he became the prince of Egypt. Si Paul, no, when he committed to follow the Lord, to serve the Lord, he became one of the greatest apostles. Ang Panginoong sa Kristo, when he committed his life, no, until death, save you and me. Nilagay siya ng Panginoon sa kataas-taasan. No? That every knee, no, will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Hindi natin alam kung ano pwedeng maging resulta ng commitment natin sa Panginoon. If you will commit yourselves this morning to God, you do not know what will happen. Pero based on this pattern na sinabi ko po sa inyo, based on this pattern, you will experience the abundant life that God has promised. Kung gusto nyong mag-level up ang inyong mga buhay, be committed to the Lord. Panalangin natin that we will be like Jesus in our commitment. Tayo po yung nanalangin. Panginoon, salamat po sa karunungan na inyo pong ipinagkaloob. Salamat po sa inyong salita na nangusap sa bawat isa. Patawarin mo kami kung hindi kami consistent sa aming mga commitments. Na kami ay madaling magbago ang isip. Lalo na pagka yung commitment namin ay sinusubok. Panginoon, nawa ang mga salita mo na narinig namin ay magbigay sa amin ng panibagong sigla at katatagan. Panibagong pag-iisip tungkol po sa pagtupad ng aming mga commitments. Alam ko po, Panginoon, na marami na kaming mga naipangako sa inyo at marami na rin kaming nalimutan. Lord, nawa ipaalala mo sa amin
sa umagang ito, yung mga commitments namin. And by your grace and by your power and for your glory, Lord, help us to fulfill all those commitments na aming ginawa for you. At ma-experience namin yung abundant life na pinangako ng Panginoong Kristo sa bawat isa. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.